Ayaw lumaban kaya ang hatol ng sentensyador ay talagang bihag ko na. Pagkaswerte naman ng araw na ito, Lolo Bano. Akalain mo yun, nakadalawa tayo. Ano Lolo, lalaban pa? Buhay pa ang isa nating bihag oh. Napakaswerte natin ngayong araw, totoo yan. Pero hindi na muna tayo lalaban. Hindi na po tayo lalaban, Lolo. Hindi na, tiyak akong pagod na rin itong tandang ko. Uuwi na lang tayo. Bukas sa malaking sabungan tayo pupunta. May malaki na tayong pamusta dito. Tiyak akong tutubo rin ng malaki ang perang ito. Kukunin din naman lahat yan ng anak mong adik, Lolo Bano. Kapag nalaman ni Tiyo Boy na panalo ka, naku, limas na naman yung pera mo. Kaya nga apo ano kaya magandang gawin natin ngayon, Noy? Naku, malaki sana itong panalo ko ngayon eh. Anong ibig mo sabihin na gagawin natin? Gagawin natin para makapagsinungaling tayo kay Boy. Alam ko na, ibebenta na lamang natin itong 2 bihag na sa gayon ay masabi natin sa kanya na hindi tayo napalaban. Ay, hindi ko alam kung paano ako makakawala sa kasamaan ng batang yon. Kapag hindi ko binibigyan ng pera ay talagang nagwawala. Sinasaktan pa ako. Paano kasi Lolo, si nanay niyo maliit pa lamang eh. Na siya lagi ang masusunod. Ngayon tuloy kawawa ka sa kanya. Abay, siya pa ang matapang kapag hindi mabigyan. Akalain mo ang daming atraso sa'yo. Nakakagigil, naku, Lolo. Yun na nga sa sobrang pagmamahal ko dahil sa nag-iisang lalaki sa kabunso pa. Ako ngayon na nagsasakripisyo. Sana hindi na lamang ako noon pumayag na ampunin ng batang ito. Sakit sa ulo ngayon Paano napamahal na rin sa akin yon? Lolo, ibalansin mo naman ang kabutihan mo sa tao. Noon ko to dapat ginawa, apo. Paano ko naman ito maitatama ngayon malakas pa sa kalabaw ang katawan nun ako'y wala na. Mahina na ako at wala nang laban pa. Ngayon Lolo, ako ang haharap sa kanya. Huwag kang mag-alala at huwag kang matakot. Puputulin ko ngayon ang sungay niya ngayon na mismo. Uwi ka ni Nonoy. Naawa si Nonoy kay Lolo Bano. Ayaw din kasi nitong makisali si Nonoy noon sa kanilang bangayan na mag-ama. Ngunit sa pagkakataong ito'y mukhang hindi na siya magiging pipi at bingi pa. Matapos maibenta ang mga bihag ay umuwi silang parang walang nangyari. Ayon pa rin sa kagustuhan ni Lolo Bano na magkunwari na hindi sila nakapagsabong. Naroon si Boy sa bahay ni Lolo Bano na datna nilang lumalamon. Kumakain na tila ba isang buong araw na ginutom. Punong-puno ang bunganga at ang laki ng paglunok nito. Wala kayong bihag, tay. Ano ba yan? Ang tagal mong wala rito sa bahay Naku anak wala Hindi kami nakapagsabong kasi ang daming nakahanay. Heto, umuwi na lang kaming wala. Yang matang yan, alam ko na hindi ka nagsasabi ng totoo, tay Huwag mo nga akong pinaglololoko. Paanong hindi kayo nakasabong Buong araw kayong halos naroon. Ikaw pa ba naman na hindi maisali sa listahan? Naghatingin na sina Lolo Bano at Nonoy. Mukhang gamay na nga yata nito ang ugali ni Lolo Bano. Hindi na sila nakapagsinungaling pa rito. Tumayo si Boy at dinukot ang bulsa ng ama. Gusto nitong masiguro kung totoo ang sinabi ng matanda. Dahil nakakasiguro na itong nagsisinungaling silang maglolo. Tignan ko nga. Natuto na kayo magsinungaling Ayan malamang ang utos ng apo mo, no? Anak naman, huwag kang bastos ng ganito. Ama mo ko, respetuhin mo naman ako sa harap ng aking apo. Matanda na ako para ganituhin mo Ang dami mo pang kadramahan sa buhay. Akin na yung pera ko. Abay sabi ko na natuto ka na ngayong magdamot sa akin. Ito ba ang turo ng mayabang mong apo? Naging sundalo lamang kala mo kung sino na. Kuyom ang kamay ni Nonoy. Pilit na nagtitimpi. Gusto pa rin itong respetuhin ang ampon ng kanyang lolo bilang tiyuhin ring tunay. Dahil iyon ang gusto ng Lolo Bano niya na mangyari, kaso'y parang susukatin talaga nito ang kanyang pasensya. Boy, kailangan ko pa to, saka bibili pa ako ng gamot ko sa rayuma. Baka biglang sumakit muli ang tuhod ko Akin na sabi, ang dami pang dahilan. Akin ang pera. Dahil sa pagsigaw nito kay Lolo Bano ay hindi na nakapagtimpi si Nonoy at nakapagsalita na rin ito. Ang tagal kong nanahimik, Boy. Ang tagal kong magtimpi sa'yo. Ubus na ang respeto ko at pasensya sa iyong hayop ka. Ay Nonoy, huwag ka nga sumali apo, kalma lang dyan. Nagyayabang ang apo mo tay
Kung patulugin ko kaya ng kamao ko to, sundalo ka lang, anong pinagyayabang mo? Boy, kalma lang anak, pamangkin mo yan. Hindi ko magiging tiyuhin yan, Lolo. Anak yan ng kung sino mang babaeng bayaran sa labas. Kahit kaunting dugo, walang nananalitay dyan sa atin. Bakit ba'y tatago pa natin ang pagkatao ng walang utang na loob na yan? Buti nga hindi ako ganun kabastos. Dahil kung wala akong respeto sa'yo, Lolo, kanina ko pa nasuntok yung lokong yan. Noy, nangako ako sa lola mo, ituturing kong anak at aalagaan si Boy hanggang sa huling hininga ko. Ano? Hanggang sa huling hininga? Hindi, Lolo. Kung ganito lang din kasalbahay ang pinalaki nyo, walang kwentang pagmamahal ng amang inuukol mo rito. Sinagip mo, binuhay mo. Ngayon wala nang ang silbi at pabigat sa buhay. Hari-harian pa dito sa sariling pamamahay mo. Simula ngayon ako nang puputol sa sungay ng taong ito, Lolo. Hindi nakapagsalita si Boy. Gulat na gulat sa sinabi ni Nonoy. Hindi naman naimik si Lolo Bano. Hindi nito napigilan ang galit ng apo. Lumayo si Boy kay Lolo Bano. Palipat-lipat ang tingin nito sa maglolo. Hindi alam kung paano mag-umpisa sa pagtatanong. Anong ibig mong sabihin, Nonoy? Linawin mo. Anak ako ni Tatay Bano, hindi ampun lang. Hindi mo nakita ang pagkakaiba ng ugali mo sa aming angkan? Mahiya ka naman. Hindi ka namin dugo. Ampun ka. Walang kwentang ampon. Walang puso. Walang silbi. Pabigat sa bahay. Lahat ng kasamaan nasa iyo na. Ang tagal kong nanahimik, Boy. Ang tagal kong nagtimpi. Hindi pwedeng hindi ako sasabog ngayon. Hindi na napigilan ni Nonoy ang galit at bigat ng kalooban. Sa sobrang tagal nitong nagtimpi ay talagang sumabog na ito sa galit. Tay, anong ibig sabihin nito? Totoo ba ang sinabi ni Nonoy? Ampun niyo lang ako. Hindi niyo ako tunay na anak. Inampun ka ng nanay Tilde mo kahit may edad na kami noon. 50 at matanda na kami, ngunit naawa ang nanay Tilde mo dahil pinipilit ibigay sa amin ng isang babaeng nagtatrabaho sa club. Uuwi na raw siya ng Mindanao. Sumulat siya sa kanyang asawang Muslim. Natakot kaya ayon, binigay niya sa amin. Minahal ka ng ina mo. Inalagaan, totoo't hindi kita tanggap noon. Ngunit sa tagal ng panahon ay natanggap at minahal din kita. Ibinigay ko ang lahat ng gusto mo, anak. Luho mo. Wala kang hiniling na hindi ko pinagbigyan. Siguro naman naaalala mo pa rin ang lahat. Mahabang kwento ni Lolo Bano. Nagsimula na ring magluha ang kanyang mata. Narinig mo, itinaguyod ka ng lolo. 2 kalahating dekada halos. Pero anong ginawa mong kapalit? Sakit sa ulo. Kaya sobrang layo ng loob ko sa'yo. Pabigat ka na nga't walang silbi. Wala ka pang puso. Biruin mo. Kaya mo saktan si lolo sa ganyang edad. Tumahimik ka. Magulo ang isipan ko. Talaga naman, ubod ng kapal yung mukha mo, Boy. Ubod ng kapal. Tila napahiya ito kaya lumabas ng bahay. Wala silang ideya kung saan ito tutungo. Tinawag ito ni Lolo Bano ngunit hindi ito lumingon. Marahil ay hindi nito matanggap ang lahat. Buti yan ang matauhan ng loko. Sa wakas naputol din ang pagsisiga-sigaan ng lokong yon. Apo, paano kung hindi bumalik yon? Nangako ako kay Lola Tilde mo na aalagaan siya. Baka magalit ang lola mo, hindi ako patulogin sa gabi. Lolo, nag-alaga kayo ng halimaw. Kaya wala kang panghihinayangan. Kung mawala man sa teritoryo mo ang lalaking yon. Oot, nangako ka kay Lola na alagaan ng lokong yon pero hindi hanggang sa ganitong edad niya. Langya naman, siya nang dapat mag-alaga sa iyo, Lo. 24 na yung hayop na yun. Saka walang patay na bumabalik para magmulto. Maniwala ka dyan. Napabugan na lamang ng hangin ng matanda. Anak na ang turing nito kay Boy. Talaga lamang na sumobra ang pagmamahal nito. Tila sinisisi ni Lolo Bano ang kanyang sarili dahil doon. Hindi niya napalaki ng maayos si Boy, kaya yun naging ganon. Lolo, huwag ka na malungkot. Nandito ako. Kaming mga apo mo, alagaan ka namin. Hindi ka namin bibigyan ng sakit ng ulo gaya ng lalaking yon. Salamat, apo. Napakaswerte ko pa rin dahil mayroong kayo. Maswerte rin naman po kami, Lo. Wala naman kami kung hindi dahil sa'yo. Napakagaling mo talagang bata ka, kaya paborito kita eh. At salamat dahil lagi mo ko naaalala. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Madamdaming wika ng matanda. Sinamahan ni Nonoy ang matanda. Hindi nito iniwan at sinamahan hanggang sa pagtulog
Habang nakahigay tungkol sa sabong ang kanilang usapan, ang pamahiin at mga senyal, yun naman lagi ang laman ng kanilang usapan kapag tandang ang topiko. May tandang akong ilalaban bukas po. Senyalan yon. Nakasangga ang tahid niya. Tawag dun ay sukbit. Swerte yon kahit saang dalhin. Pwede na yung panabong. Ilan na palang tandang na mayroon ka, Lo? Madami na yata eh. Hindi naman ganun karami. 13 lang naman ng mga yan. Ngunit parehong mga senyalan at ganadores. Hindi ako nagko-koleksyon ng mga maraming tandang. Hindi pa ba yung koleksyon sa lagay na yan, Lo? 13? Ang daming tandang na yan. Tiyak akong puro magagaling pa yan. Nako, yung mga malalaking sabongero, Apo, umaabot ng 100 ng tandang na alaga. Marami din namang yumaman sa sabong, di ba, Lo? Pero swertihan din siguro talaga. Depende sa kung gaano kagaling kumilatis ng tandang ang ilalaban at ang kapasidad ng kalaban. Marunong dapat tumingin. Inaaral naman yan. Hindi lang ako sigurado pero hindi lahat kayang gawin ang bagay na yan, Apo. Isa na ako dun, Lo. Sana man lamang matutunan ko yan. Ang hirap tingnan eh. Sabihin mo lang, "Oo yan, sasabong natin yan. Panalo yan mamaya." Ganun lang, abay matindi. Tumawa si Lolo Bano sa paaksyon-aksyon ni Nonoy. Ikaw talaga, Apo, hindi ako nagbibiro. Hindi pwedeng hindi. Talagang ituturo ko sa iyo lahat. Abay matanda na ako, Apo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako sa mundong ito magtatagal. Ano ba yan, Lolo? Huwag naman tayo mag-usap tungkol sa katandaan. Kalabaw lang ang tumatanda, Lolo. Oo nga naman, nakakatuwa ka talagang bata ka. Reaksyon nito sabay tawa. Kinabukasan ay pareho silang maagang nagising. Kinondisyon ng 13 tandang. Pinainom ng laway isa-isa. Katulong si Nonoy ng kanyang Lolo Bano. Ano ba yan, Lo? Kung ako yung tandang, magrereklamo ko yan eh. Laway talaga ipapainom mo sa kanila. Bakit naman mga alaga naman sila? Maski na, Lo, ang baho ng laway, Lolo. Idagdag mo pa yung amoy ng tostos mo. Yay! Nagrereklamo na talaga yung mga yan. Naku, ewan na lang, Lolo. Natawa na lamang ang matanda sa reklamo ng apo. Ngunit pinaintindi niya rito ang lahat kung ano ang koneksyon sa laway nito sa pagpapaamo ng alaga. Mas marumi pa dyan ang kinakain nila kung pababayaan mo sila sa lupa. Ano ka ba? Saka ano yan, Apo pampaamo yan. Nang sa ganoon ay mas malapit ang loob nila sa iyo bilang amo. Saka ang swerte mo ay nakakabit sa kanya kapag ganoon. Halimbawang may tangan kang anting-anting, kapag ay ganoon ay nakakabit na rin sa kanya ang taglay ng mutya ng nasa iyo. Ganon yun, Lo. Oo, saka dapat buo ang pananalig mo sa mutyang tangan mo. Ikaw kasi parang ang dami mong duda eh. Pasensya naman po, Lolo. O siya, walang problema yan. Matututunan mo rin lahat tungkol sa sabong. Akong bahala sa iyo, halika. Magkape muna tayo habang nagluluto ng almusal natin. Yung tiyo boy mo, saan na kaya yun? Hayaan mo na yun, Lo. Hindi naman marunong humingi ng tawad yun eh. Langya talaga yun. Saka siya nakamon lalapit dito kapag marunong na siyang humingi ng tawad. Saka pag mabait na siya, ganun yun. Kahit paano kasi apoy napamahal sa akin ang taong yon. Baka ako ang mali ng pagpapalaki sa kanya, Apo. Anak pa rin ang turing ko sa kanya eh. Kahit anong mangyari. Hayop naman kahit bugbog sarado ka lagi dun kapag walang maibigay na pera. Ewan ko na sa Lo. Hindi mo yung dugo. Kalimutan mo na yun. Napabuntong hininga na lamang ang matanda. Kahit ganoon kapag nagbago tumingi ng tawad ay tatanggapin pa rin niya. Lahat naman ay may pangalawang pagkakataon. Pagkatapos nilang magalmusal at naglinis ng sarili. Sa Galeria de San Jose ang kanilang tungo. Nakaschedule magbukas yon buong maghapon. Kaya balak magpunta ni Lolo Bano maaga pa lamang. 2 tandang ang kanyang dadalhin. Ang tandang niyang may sukbit at ang buyogon na ilalaban na naman niyang muli. Maliban sa kadiliman ng buwan ay naabutan niya ito kaninang ang ulo'y nakayuko sa lupa. Panahon pa rin niya at sayang ang pagkakataon. Sakay ng bus ay bumiyahe sila patungo sa bayan ng San Jose. Pangalawang beses pa lamang itong lalaban ni Lolo sa pinakamalaking sabungan. Hindi na ito sa tupada lamang na gaya ng lagi niyang nakasanayan. Dito yun, Lolo. Ang laki namang galeriya na sabungan ito. Oo, Apo, dito na yon. Kita mo naman ang daming sabongero o kanya-kanyang bitbit ng tandang.
Pangmayaman naman ito, Lo. Tignan mo naman, ang gara ng mga kotse ng mga yan eh. Samantalang tayo nagpapahatid lang ng tricycle. Baka bigatin ng mga tandang ng mga yan, nakakatakot lumaban. Naku, wag ka matakot dyan na po. Magaling ang tandang natin. Hayaan mo na. Balang araw ay makakabili rin tayo niyan. Sabagay, matagal na sana kung hindi lang abusado yung ampun mo eh. Kaya simula ngayon hindi na siya maaaring umapak pa sa iyong tahanan. Eto naman masyadong mainit ang ulo. O halika na. Nang sa gayon ay makuhanan ng bigat nitong tandang natin. Titimbangin pa ito eh. Hindi pwedeng turo-turo na lang. Silang maghahanap ng makakalaban ng tandang natin. Ano yun, Lo? Dapat pareho ng timbang? Hindi nalalayo ang timbang dapat. Sila magdedesisyon kung saang tandang ilalaban ng tandang natin. Ganun pala yun? Oo, halika na. Ayun, doon yata tinitimbang at tinatala ang mga tandang na ilalaban. Agad silang lumapit doon. Kinuha ang timbang, pangalan ni Lolo Bano at ang uri ng tandang. Pag-uwi naghintay na tawagin. Kalahating oras lamang ang lumipas ay tinawag na agad ang pangalan ni Lolo Bano. Agad niyang inilapit sa mananari ang hawak na tandang, maging ang kalaban na naroon din. Pormado, puno ng gintong alas ang katawan. Kasinlusog ng alagang tandang, ngunit walang kasenyal-senyal. Lihim na lamang na napangiti si Lolo Bano. Mukhang swertihan lang ang punta ng mayamang kaharap. Wala itong ideya sa mga mutya at pamahiin sa sabong. Hintay lang kayo sandali. Pagkatapos niyang naglalabang tandang sa ruweda ay inyo naman ang isusunod. Areglado, boss. Walang problema. Lolo, kondisyon ba yung tandang mo? Baka naman puro uod ang pagkain yan. Tanong nito na may panunuya kay Lolo Bano. Ay kahit puro uod ay ayos lang naman kaya kayang-kaya niyang labanin yung tandang mo. Ang mamahal siguro ng mga gamot na pinapainom at tinuturok mo dyan ano? Mismo tanda. Dapat lang naman dahil ito ang nagbibigay ng kayamanan sa akin. Iyan lang nga ba? Natigilan ng kaharap. Masama ang titig nito kay Lolo Bano. Ano bang gusto mong iparating? Gustong iparating tinatanong ko lang kung iyan nga lang bang nagbibigay ng yaman sa iyo. Tiyak akong may mga negosyo pa kayo bukod sa sabong. Baka nga pampalipas sa oras nyo lang ito eh. Yun naman pala. Ayusin mo. Hindi maganda sa pandinig Napatitig na lamang si Lolo Bano sa lalaking kaharap. Maging si Nonoy biglang nagduda. May tinatago malamang ito at masama ang timpla nito sa simpleng sinabi nitong si Lolo Bano. Makalipas ang ilang sandali ay muling tinawag ang kanilang pangalan. Ang kanilang tandang na ang maglalaban. Huwag kang mag-alala tanda. Dahil naaawa ko sa iyo at matanda ka na ibabalatuhan kita pagkatapos ng labang ito. Ay hindi na kailangan. Huwag mo munang pangunahan baka mamaya dismayado ka lang yan. Ibig mo bang sabihin ay posibleng matalo ng manok mo yung tandang ko? Kawawa ka naman tanda. Masyado mo lang pinapaasa ang sarili mo. Depende kung nakikita ko naman ng malaking pag-asa bakit hindi ba? Tugon ni Lolo Bano. Nakangiti pa rin sa kaharap. Nang inilapag na ng kalaban ng tandang nito ay sinunod na rin niyang inilapag ang alaga niya. Matinding hiyawan ang naganap paglapag pa lamang niya ng kanyang tandang. Diretsyong nagtayuan ng balahibo nito sa ulo at walang pasintabing inatake ang kalaban. Mabuti na lamang at nakatakbo ang tandang nito dahil kung hindi, tiyak na baon sa dibdib nito ang tari ng tandang ni Lolo Bano. Nayari na, ang bangis ng tandang ni Lolo Wala nang paligoy-ligoy, laban agad. Oo nga, tama. Mukhang hindi kami nagkamali sa paglapag ng malaking logro nito. Mga reaksyon ng sabongerong nanonood ng laban na nakapusta rin sa kanilang mga tandang. Masama ang titig sa kanya ng lalaki. Mukhang ayaw nitong tanggapin na unang lapag pa lamang ay dehado na ang tandang nito. Mukhang inaantok pa yung alaga mo, boss. Nakangising wika ni Lolo Bano. Huwag mong kantsawan ng alaga ko. Hindi lang siya naging handa agad. Pero pag iyan nakabawi, tiyak na gutay-gutay ang bituka ng alaga mong yan. Nakakatakot nga pala yung alaga mo. Naku, paano yan? Ganyan nga tanda, matakot ka sa alaga ko. Oo nga, nakakatakot. Hirit pa ni Lolo Bano. Mas lalong nainis sa kanya ang kaharap.
paano'y kanina pa ito nang iinsulto sa kanya kaya pinatulan na niya. Humirit muli ang tandang ni Lolo Bano. Walang tigil, animoy may galit sa kalaban. Hiyawan muli ang mga sabongerong naroon. Hindi na naimik pa ang kaharap ni Lolo Bano. Halos hindi na ito kumukurap ng masaksihan lamang ang laban. Minamaliit mo kasi ang tandang ko eh. Napakaganda ng senyal na taglay nitong alaga ko. Bulong ni Lolo Bano sa kanyang sarili. Isang hirit pa nang hindi napapagod niyang tandang pagkatapos ay iyawan ng mga nanonood. Tinamaan sa kaliwang dibdib ang kalaban. Yun, abansi tayo. Sigaw ng isang sabongero na ang logro ay nasa panig ng tandang ni Lolo Bano. Maging si Lolo Bano ay gising na gising rin ng diwa. Lumalaban pa rin ang tandang sa kabila, ngunit halatang iniinda na nito ang sakit na sugat na tinamo nito. Laban lang alaga ko, hindi ka pwedeng magpatalo. Tirahin mo na, gumanti ka. Sigaw ng kaharap ni Lolo Bano. Hinayaan niya ito, tiyak naman na panalo na ang kanyang tandang at isang hirit pa nga ay muli namang tinusok ng tari ng kanyang tandang ang tiyan ng kalaban. Diretso na itong nangisay at bumulagta sa lupa. Tampal ng kaharap ni Lolo Bano ang sarili nitong noo, hindi matanggap ang pagkatalo. Sabi sa iyo hindi dapat sobrang kampante, lalo na kung wala ka namang alam sa pagsisiyasat ng mga tandang panlaban. Anong ibig mong sabihin? Na magaling ka at mahina akong kumilatis? Ay hindi ko naman sinabi yon. Bahala ka na lamang kung paano mong iintindihin yung sinabi ko. Ang mahalaga ay panalo ako ng 20 mil ngayon. Tinawanan lamang nito ang kaharap. Maliit na panalo para rito na madalas pinupusta ay tig-100,000 piso. Hindi na pinatulan pa ni Lolo Bano ang kayabangan ng kaharap. Sa bagay, mayaman ito at kayang-kaya nitong magyabang. Matapos kunin ng tari ay ibinigay na ng mananari kay Lolo Bano ang bihag. Iniabot na rin sa kanya ang kanyang panalo kaya lumabas na siya ng ruweda. Bitbit ang maraming pagpapala, ang pera, bihag at ang mahal niyang alagang tandang. Pagdating sa labas ay muli niyang pinalista ang alaga. Ilalaban niya pa rin ito. Tuwang-tuwa namang tinanggap ni Nonoy ang bihag na iniabot ni Lolo Bano. Nakahanap agad ng pwedeng pangontra sa tandang ni Lolo Bano, kaya inabisuan siyang maghintay na tawaging muli ang kanyang pangalan. Itong buyugon lo, hindi mo ilalaban? Mamaya na apo kapag may oras pa, ay talagang mailalaban yan mamayang hapon pa yan. Kung posible sa dapit hapon, ay sa dapit hapon natin ilalaban ng sa gayon ay tiyak ang panalo. Pamahiin pa rin yan, Lolo. Medyo, ikaw talaga apo, ang dami mong tanong. Pero ayos yan, para dadami ang kaalamang mayroon ka. Isama mo ko sa loob, Lo, para naman makita ko rin ang labanan ng mga tandang. Sa kanya, walang magbabantay sa mga alaga natin . Basta sa susunod, Lo, asama ako. O sige, pangako yan na po. Saad niya sa apong si Nonoy. Muli siyang naghintay na matawag ang kanyang pangalan. Muli ay 20 mil na naman ang inilabas niyang pera mula sa bulsa para sa lugrohan. Inaasahan na niyang malalaking tao ang kanyang magiging kalaban. Kapitan del Barrio ang kanyang makakalaban. Daan-daang libo ang logro. Kaya kailangan pang mag-ikot ng liyamador sa mga mananabong upang maging kumpleto ang logro sa panig ni Lolo Bano. SPO3, di magiba, baka gusto mong pumanig sa matanda. Pangalawang laban na to. Nailaban na ito kaninang hindi ka pa dumating sa tandang ng mayamang negosyanteng si Adonis. Saad ng liyamador. Natalo pa ang tandang ni Adonis? Oo, talo. Talaga namang panapanahon lamang yan. Ganun ba? Sige nga, magkano ang kulang? Isasarado ko na. 80 mil, SPO3. Sarado mo na ba? Sige, walang problema. Larga, bula na. Hanep, parang hay-alay lang ano. Tawanan lamang ang mga ito. Sumenyas na ang liyamador sa sentensyador na nasa ruweda. Nauna nang inilapag ng kalabang Kapitan del Barrio ang tandang nito, kasunod na yang kay Lolo Bano. Paikot-ikot ang dalawang tandang sa ruweda, sabay nagtayuan ng mga balahibo ng mga ito sa leeg. Naunang maghamon ang tandang ni Kapitan. Hindi pumatol dito ang tandang ni Lolo Bano. Hinintay ang 3 atake,
upang sa ganoon ay harapin nito ang pagsagupa ng kalaban. Ilang sandali pa'y lumipad pa itaas ang tandang ni Kapitan. Sinalubong ito ng tandang ni Lolo Bano. Sinubukan itong saksakin ng tari, ngunit naharang ng tandang ng matanda. Tila ba nag-iespadahan ng mga ito sa ere. Muling bumaba sa lupa nang makaramdam ng pagod ang mga pakpak. Muling nagpaikot-ikot sa ruweda, parehong nag-iipon ng lakas. Ilang sandali pa'y lumipad na namang muli sa ere ang tandang ni Kapitan. Sinalubong ito ng tandang ni Lolo Bano, muli na namang nagsagupaan ang dalawa sa ere. Parehong magaling, kaya kinabahan din si Lolo Bano. Ngunit pilit niyang ibinaon at muling nilakasan ng loob. Magaling ang kanyang tandang, higit sa tandang ni Numan, kaya walang makakatalo rito. Muli na naman ang mga itong bumaba at nagpaikot-ikot sa ruweda. Sa pagkakataong yun ay naunang nakakuha ng pagkakataon ng tandang ng matanda. Sinalpok ang tandang ni Kapitan at hindi ito nakapaganda, kaya tinamaan ang kanang pakpak. Pumalakpak si SPO3 Di Magiba, abansin na ang tandang na kinampihan nito. Malawak ang ngiti ni Lolo Bano. Lili na ang pakpak ng kalaban, hindi na ito makalipad pa ng mataas. Hindi naman maipinta ang mukha ng Kapitan. Tila ba ayaw nitong matanggap na matalo ito. Mas naging agresibo pa ang tandang ni Lolo Bano nang makita nito ang sugat ng kalaban. Sunod-sunod na ang pag-atake nito kaya napataas na ng kamay itong si Lolo Bano. Ganyan talaga alaga ko, ang galing mo. Hiyaw niya. Mas lalo siyang napasigaw nang bumaon ng tari ng alaga sa dibdib ng kalaban. Muli na naman itong naging panalo. Hindi na nito binuhay pa ang kalaban. Wala na itong buhay nang bumagsak sa ruweda. Ang galing talaga ng alaga ko, ang galing! Sigaw ng matanda. Maging ang mga Kristo na naroon at kapanig ni Lolo Bano ay tuwang-tuwa. Maging si SPO3 Di Magiba. Dumapit ito kay Lolo Bano at kinausap siya. Mukhang ngayon lang kita nakita dito, Lolo. Ang swerte ko sa'yo. Sana bukas nandito ka ulit. Ay nako, SPO3. Baka naswertehan lang ngayon. Hindi Lolo. Alam kong sa edad mong yan marami ka nang naging karanasan. Marami ka nang alam tungkol sa pamahiin at sa swerte ng mga mutya. Naku po, PO3. Huwag ka naman masyadong magtiwala sa akin. Sumasablay din ako. Tao lang ako. Natawa na lamang ang opisyal sa kanyang sinabi. Ayaw din niyang maging mayabang sa harapan ng mga ito at baka bigla siyang pag-initan. Pagdating niya sa pwesto ni Nonoy ay tuwang-tuwa na naman itong muli habang kinukuha ang hawak na bihag ni Lolo Bano. Grabing swerte naman ito, Lolo. Ano, lalaban pa ba tayo? Yun nga, Apo. Bigla akong kinabahan na hindi ko may paliwanag eh. Masama ba ang pakiramdam mo, Lolo? Maayos naman na po. Talagang bigla na lamang akong kinakabahan na hindi ko may paliwanag. Naku, edi umuwi na lang po tayo, Lo. Mabuti pa nga siguro. Pakiwari ko'y may hindi magandang mangyayari sa bahay. Nagmamadaling pumara ng motor si Nonoy upang magpahatid na sa kanilang bahay. Tahimik lamang ang matanda, parang walang kaligayahan, gayong 2 beses namang nanalo ang kanyang alagang tandang. Hinayaan lamang din ito ni Nonoy, bakas sa mukha ng matanda ang pag-aalala. Pagdating nila sa bahay ay tahimik ang buong paligid. Isang batang lalaki na 8 anyos ang lumapit sa kanila. Lolo, ang daming kasama dito kanina ni Kuya Boy. Nandito siya kanina. Anong ginawa niya rito? Binenta lahat ng gamit niyo, kasama na lahat ng mga tandang mo sa likod ng bahay. Napatakbong diretso sa likod ng bahay si Lolo Bano nang marinig yon. Nakasunod lamang si Nonoy sa lolo nito. Bukas lahat ng hawla ng 11 tandang na naiwan. Wala na ang mga ito kahit isa'y walang natira. Napahawak na lamang sa noo ang matanda. Baka sa mukha nito ang pagkadismaya, ang lungkot sa pagkawala ng kanyang mga alaga. Ang tigas talaga ng mukha ng ampun mong yun, Lo. Hindi na nga marunong magpasalamat, ninakaw pa lahat ng iyong mga alaga. Teka nga lang, Lo. Titignan ko ang loob ng bahay. Nagmadaling pumasok si Nonoy upang tingnan ang loob. Wala na ang kanilang black and white na telebisyon. Wala na rin ang radyo, saka bentilador. Wala nang maayos na gamit na naiwan sa loob. Lahat ay ninakaw na ni Boy. Ngayon niyo sabihin na kawawa ang naging ampun niyo, Lolo.
Baka naman nagalit sa atin na po. Lolo, dapat nahiya siya at humingi ng tawad. Pero anong ginawa niya? Dinagdagan pa ang pang-aabuso. Inubos lahat ng gamit at alaga mo. Kulang na lamang ibenta niya pa pati itong buong bahay. Hayaan mo na lang muna siya, apo. Makakapag-isip-isip din naman siya ng tama. Napahilamod na lamang ng mukha si Nonoy. Nagtitimpi sa pagiging sobrang pikon. Wala na sa tamang lugar ang kabaitan ng kanyang lolo. Utang na loob naman, Lolo. Tama na yung pagiging sobrang mabait nyo. Wala na sa tamang lugar, Lo. Masyado na kayong naaabuso ng ampun nyong yon. Napabuga na lamang ng hangin ng matanda. Hindi pa rin ito kayang bitiwan ng pangako nito sa asawa bago ito mamatay. Naalagaan ng ampon kahit anong mangyari. Pero pagkatapos niyang madismayay, hindi na rin niya alam kung hanggang kailan pa niya pangahawakan ang kanyang pangako sa asawang sumakabilang buhay na. Tahimik silang pareho habang nililinis ang bihag na tandang. Mabigat ang katawan ni Lolo Bano. Mawala na ang lahat, wag lamang sana ang mga alaga niya. Kaso pati ang mga alagang tandang niya'y mas nauna pang binenta. Wala na kayong naiwan na mga gamit dito, Lolo. Umuwi na lang kayo sa bahay. Malaki naman yon. 2 tayo sa kwarto ko. Naku, apo, dito na lang tayong 2. Samahan mo na lang ako dito. Lolo, ang init, walang bentilador. Sa bahay ka na lang tumira nang sa ganoon hindi na makalapit pa si Boy sa'yo. Oras na lumapit siya sa'yo, itong kamao ko nang tatama sa mukha niya. Masyado ka namang high blood, mahinahon ka naman. Pagkatapos gawin sa iyo ng lokong yon, kakalma lang ako. Kung hindi pa pala ako nabigyan ng pahinga sa pagiging sundalo, ay hindi ko man lamang alam na ganito ka pala itrato ng walang kwenta mong ampon. Ang dami ng atraso ng lokong yun eh. Nagtitimpi lang ako. Dati yung kalabaw niyo binenta niya. Tapos ang sabi niya nawala. Huli na nang malaman na siya pala ang may sala. Wala ring perang maibabalik. Ayos lamang, binaliwala namin yon. Sunod, tuwang-tuwa ka na pumunta ng school. Kasi sabi araw ng pagtatapos niya at magiging pulis siya. Anong nangyari? Sinabi ng professor na hindi makakakit ng entablado dahil kahit isang subject walang naipasa. Ngayon na naman. Ay nakolo. Mapapatay ko na dapat ang lokong yun. Wala nang ang kwenta, wala pang utang na loob. Napabuga na lamang ng hangin si Lolo Bano. Napagtanto niyang tama naman lahat ng sinabi ng apo. Kung susumahin ay wala siyang naging pagkukulang sa kanyang naging ampon. Lahat naman ay ginawa niya noon upang magkaroon ito ng magandang bukas. Wala na nga siyang ipon dahil sa pagiging abusado nito. Bumuo siya ng isang mabigat na pasya. Iyon ay ang tuluyan ng kalimutan ng kanyang ampon. Sige apo, ibebenta na lamang din natin itong bahay kaysa maunahan pa ako ng ampon kong iyon. Naku, salamat naman at nakapag-isip ka na rin ng tama, Lo. Ngayon din sa bahay din tayo dediretso. Hindi ka na babalik pa rito. Sa bahay ka na simula ngayon. Wala itong magawa kundi yan sumama at pumayag na doon tumira. Nilakad na lamang nila dahil hindi naman yun sobrang layo. Ayon na rin sa kagustuhan ni Lolo Bano na lakarin na lamang nila. Hayaan mo, Lo, kapag tapos ko ng bayaran ng utang ko sa ospital, noong nagkasakit at namatay ang tatay, kukuha ko kagad ng hulugang motor nang sa ganoon ay may masakyan tayo patungo sa bungan. Kapag nabigyan ulit ako ng mahabang pahinga. Naku apo, hindi ko alam yan ah. May utang pa pala kayo sa ospital. Opo, Lo, ngunit isang bayad na lang yon. Pagbalik ko sa trabaho ay tapos ng bayaran yon. Naku, malaki na ang pera ko rito tapos ibebenta ko pa ang bahay ko. Abay, malaking tulong yung sana sinabi nyo. Malapit na nga po matapos yun, Lo. Saka ngayon nagising ka na sa katotohanan ay sigurado namang umpisa na ng pag-iipon para sa sarili. Matanda ka na, Lolo. Kapag halimbawang may ipon kang pera, hindi tayo mahihirapan. Sa bagay, pero kung kailangan nyo ng pera ay malaki-laki naman ito, apo. Pwede ka maghulog ng motor kung gusto mo. Hindi, Lo, gusto kong galing sa sarili kong pagsisikap ang ihuhulog ko sa aking motor. Bahala ka, sabi mo yan eh. Naku si Lolo, nagtampo agad. Sabi ko naman sa iyo, Lo, matanda ka na. Kailangan na nating mag-ipon para sa pangpa-ospital mo. Nakakatuwa nga eh, sarili mong kita sa edad mong yan. Napakaswerte ko rin naman sa iyo, apo. Napakabait mong bata ka, kaya hindi ako papayag na hindi maibahagi sa iyo ang kaalaman ko sa sabong. Opo, Lolo, mas maaga, mas maraming oportunidad. Tama ka riyan na po,
Ako nga matanda na ako bago ko pa nakuha ang lahat ng mabisang paraan sa sabong eh. Kaya sa iyo ko na lamang lahat ipapamaster to. Ikaw ang tataguri ang master ng mga sabungan pagdating ng araw. Aba, mukhang malupit yan lolo ah. Nagtawanan sila habang naglalakad. Pagdating sa bahay nila Nonoy ay saktong tanghalian. Naabutan nila ang ina at mga kapatid na kumakain. Takbuhan ng 3 dalaga at dalagita na lumapit kay Lolo Bano. Nagmano pagkatapos ay hinilang matanda patungong mesa. Binigyan ng plato ang matanda at binigyan ng pagkain. Buti naman nadala mo yung lolo mo rito, Nonoy. Dati ayaw na ayaw iwanan ng ampun na kampon yan eh. Ay nako, hindi ko masabi. May hinanakit na wika ni Aling Dormida, ang panganay na anak ni Lolo Bano. Kitang-kita ang puot sa mga mata nito. Nani naman, wag mo naman ganyanin ang lolo, matanda na eh, baka magtampo. May himig paglalambing yon at pabulong. Totoo naman anak, iyon naman ang mahalaga kay tatay eh, ang nag-iisa nilang ampon. Dahil lalaki ko no, ayun palagi sakit sa ulo ang dala. Pinanindigan pa rin. Pasensya na Dormida, alam ko mali ang ginawa ko. Nabinigyan ko siya ng atensyon, dapat pareho. At dapat ay mas inuuna ko kayong totoo kong anak. Pasensya na kayo anak. Apo. Lolo, wala na po yun. Basta simula ngayon ay dito ka na sa bahay. Nang sa gayon ay maalagaan kita. Matanda ka na lo. Hindi pwedeng ikaw pa ang papasan ng walang yang yun. Ibabalik na lamang yun sa kung saan nararapat. Uwi ka ni Nonoy na ang tinutukoy ay si Boy. Pagkatapos nilang kumain ay nilinis na ni Nonoy ang 2 bihag. Niluto yung adobo at tinola. Sakto ring dumalaw ang mga anak ni Lolo Bano kasama ang mga asawa at ilang pinsang lalaki ni Nonoy. Kaya masaya silang nagiinuman at ginawang pulutan ang adobong luto nito. Parang may okasyon lamang at sobrang ingay ng kanilang bahay. Naging usap-usapan nila ang tungkol kay Boy. Subalit pilit na pinapaintindi ni Nonoy sa mga ito na hayaan na lamang ito para na rin kay Lolo Bano. 2 tandang na lamang ni Lolo ang naroon. Sa araw na yon ay hindi muna niya ang mga ito isasabong. Mukhang apektado din ang mga ito sa pagkawala ng mga kasama nitong tandang. Tila nangihina ang mga ito ngayong 2 na lamang sila. Huwag kayong mag-alala, kahit naman 2 na lang kayo, ay magaling pa rin naman kayong mga alaga ko, hindi ba? Kausap niya ang 2 alaga. Matagal bago niya ang mga ito mailalaban. Hindi niya alam kung makakahanap pa siya ng magandang kalidad ng tandang at senyalan gaya ng kanyang mga naging koleksyon. Habang iniinsayo ang mga alaga ay lumapit sa kanya si Nonoy. Lolo, tignan mo itong tandang na ito. Maganda rin yata ito no. Tignan mo, kakaiba ang 3 galis niya sa paa. Nakabuka lolo, parang 3 pitaka. Agad niya itong sinilip. 3 nakabukang galis sa ilalim ng tahid. Napangiti ito ng malawak. Isang kakaibang senyal. Tiyak na panalo ang tandang na ito. Saan ito galing apo? Napakagandang senyal nito ah. Binili ko lolo, 500 lang to. May napadaan kanina sa tindahan. Magpapabarter daw siya ng bigas sa tindahan. Ayaw ng may-ari ng tindahan. Aani naman daw niya ang tandang. Kaya yun, ako nang bumili lolo. Abay napakaswerte mo apo. Magandang senyal ito sa tandang panabong. Haasain na lamang din natin ito sa labanan. Sige po lolo, ikaw na pong bahala. Sa'yo naman ito bigay ko ito sa'yo. Napakabait mo talaga apo, kakaiba ka talaga. Siyempre lolo kita mahal po kita. Kaya hanggat kasama kita, ay gusto kong iparamdam sa'yo ang kahalagahan mo sa aming buhay. Uwi ka pa ng binata. Nilibang ni Nonoy ang matanda bago nagpaalam na bumalik na siya sa kanyang trabaho. Nangako siyang magkasama silang muli sa sabungan pagdating ng Disyembre. Basta sabi mo yan na, hihintayin kita dito. Matapos magpaalam ay agad nang gumayak si Nonoy upang makabalik na sa kanyang trabaho. Tapos na ang mga araw na ibinigay sa kanyang pahinga. Malungkot na naman si Lolo Bano. Tapos na ang mga araw kasama ang apo na siyang mabilis niyang malapitan at mahal na mahal siya. 3 linggo lamang niyang inisayo ang bagong biling tandang ni Nonoy. Ngunit magaling na agad itong lumaban. Nagpasya siyang ilaban ito kaya nagpaalam siya kay Aling Dormida na pupunta sa Galeria de San Jose. Tay, matanda ka na po. Sana dumito ka na lamang sa bahay.
Baka kung mapano ka pa eh. Itong si Lermida naman ito na lamang sabong ang nagbibigay sa akin ng kasiyahan sa buhay eh. Ay naku tay, basta mag-ingat ka. Maraming mga masasamang nilalang ang naglipa na ngayon. Isa na yung ampun mo. Paano kung isang beses bigla ka na lamang abangan sa daan, tapos bigla ka na lamang gulpihin kapag hindi ka nagbigay ng pera? Hindi yan anak, saka sasakay ako palagi ng tricycle galing dito at papunta dito. Sabi mo yan tay ha? Oo nga, saka sumasakit na din itong rayuma ko, kaya hindi na muna ako maglalakad ng matagal. Dapat nga hindi ka na umaalis ng bahay tay eh. Ay yan ang hindi pwede, sayang naman na magiging panalo ko anak, baka 3 laban pa ito kahit 2 laban lamang. Walang magawa ang kanyang anak kundi hayaan siya, habang sakay ng tricycle ay nagrereklamo ang driver sa kanya. Ang bigat mo naman lolo, dahil ko pang may paserong 4 na tao ah. Ay grabe ka namang magbiro sa akin ang payat-payat ko na nga ngayon no. Hindi ako nagbibiro tay, napakabigat mo talaga. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang kanyang gabay na tikbalang. Tiyak siyang ito ang sumasama sa kanya. Hindi na lamang siya nagsalita pa hanggang sa makarating siya sa sabungan at tahimik siya habang ang driver ay todo reklamo sa bigat ng tricycle nito. Ayan, 150 nang sa gayon ay hindi nakikibot-kibot yung bibig mo. Ay salamat naman, bawing-bawi sa bigat lolo. Oo niya, ang dami pang sinasabi eh. Uwi ka niya kaya sumibat na rin ito. Nang makalayo na ang driver ay saka lamang niya tinawag si Agdol, ang tikbalang nagabay niya na alam niyang kasama niya ngayon. Agdol, ano ba? Hindi ka pa rin ba magpapakita? Sabuyan kita ng asin dyan eh. Agad itong sumulpot sa kanyang harapan. Ang init naman ng ulo mo. Paano imbis na 100 lamang ang ibabayad ko nakadagdag pa ako ng 50. Alam mo naman pumunta dito nang hindi nakasakay eh. Ay, bakit naalala mo rin ba ako? Ilang sabong na ba dumaan na inabandona mo ko? Pambihira. Saka dati hindi ka man lamang humingi ng tawad sa akin. Ako na nga yung sinaktan mo no, pinagpapalo mo kaya ako. Paanong hindi kita paluin? Humaba ang nguso ng ampun kong si Boy. Sinampal mo yun ng walang pahintulot sa akin eh. Paano naman ako hihingi ng pahintulot sa'yo? Ayaw mo naman din saktan yung abusado mong ampon. Hay, wag na lang nating pag-usapan pa ang bagay na yan, tapos na yan eh. Sinabi mo pa, masaya ako at kinuha ka na ng apo mo. Alam mo noong 1 linggo, dumating yung ampon mo at ang isang tumingin sa bahay. Ibebenta daw ng loko. Ayun, tinakot ko. Kaya hanggang ngayon hindi na bumalik. Ay mabuti yan, ikaw na lamang ang magbabantay ng bahay. Takotin mo lahat ng gustong pumasok nang sa ganon ay hindi na babalik. Utos niya rito. Tuwang-tuwa naman ito dahil mayroon na itong pagkakaabalahang gawin. Sumama ito sa kanya sa loob ng sabungan. Kahit sa loob ng ruweda ay kasama ito, tinahayaan lamang din ng matanda. Ang ganda ng tandang mo, tiyak na panalo ito. Lakayan mo ang logro. Nang sa gayon ay walang sayang. Sinabi mo pa, may dala akong 50,000 dito. Ito-todo ko na ito. Nang sa ganon ay bawing-bawi talaga yung unang laban. Yan, tama yan. Nang may lapag ni Lodo Bano ang kanyang tandang, ay nagsimula nang magpaikot-ikot ang dalawa sa ruweda. Lihim na natawa si Lodo Bano nang makita ang takot ng tandang ng kalaban. Sa kanyang alagang regalo ng kanyang apo. Ay wala yan, talo yan, tatakbo eh. Sino tatakbo, Agdol? Yang kalaban, tignan mo, umataras na. Anong umatras? Akala mo naman na may nakikita kang itlog niya. Pero mukhang tatakbo nga. Tatakbo yan, maniwala ka. Ilang sandali pa'y humirit na ang kanyang tandang. Sasalpukin ito ang kalaban ngunit mabilis yung tumakbo. Ayun, sabi na eh. Bigyan natin ng pagkakataon, Lolo Bano. Ayos lang po ba? Tanong ng sentensyador. Ay, hindi na. Matatalo pa rin naman yan. Tumahimik ka nga dyan, Agdol. Akala mo naman nakikita at naririnig ka nila. Kapag gagawin ko ba'y may maiiwan pang tao rito sa loob ng ruweda? Ewan ang kulit mo. Lolo, bibigyan pa ba natin eh? Hindi mo naman ako sinasagot eh. Ay, hindi nga ba? Abay, oo naman. Bakit hindi? Dahil sa naging tugon ni Lolo Bano,
ay binigyan ito ng pagkakataon ng sentensyador. Mabangis ang alaga ni Lolo Bano. Pagkalapag pa lamang ay sinalpok na agad ito ng kalaban. Tatakbo pa sana ito ngunit naabutan na ng tari ang leeg nito kaya nakariti yun at nasugatan. Sumirit ang dugo kaya mas lalong nahintatakutan ng tandang. Nagwala ito sa loob ng ruweda. Kaya kanya-kanyang ilag maging ang sentensyador na hindi matamaan ng tari. Sobrang delikado nun. Tiyak na hindi ka bubuhay ng taring yon oras na ikaw ay masugatan nito. Muli na naman panalo ang tandang ni Lolo Bano. 50 ang panalo sa logro niyang 50,000. Tuwang-tuwa si Agdol sa kanyang bagong tandang. Ilaban mo pa, ilaban mo pa. Hindi man lamang napagod sa unang laban eh. Oo, Agdol. Ang liksi pa rin niya. Hindi man lamang nabawasan ng enerhiya sa katawan. Agad siyang lumabas upang muling magpalista. Muli na naman siyang nakahanap ng katapat. Nagulat siya dahil ito pa rin ang kapitan na huli niyang naging kalaban. Pagkatapos ng magkasunod na 4 na laban ng tandang ay muling tinawag ang kanyang pangalan. Muli na naman siyang pumasok sa ruweda at katabi pa rin niya ang kanyang gabay na halos ayaw nang umalis sa kanyang tabi. Nawala na ang pagtatampo nito sa kanya dahil sa pag-abandona niya sa kanyang dating ampon. Masama ang loob nito sa kanya dahil lagi niyang ipinagtatanggol ang ampon nito kapag binibigyan ng sakit ni Agdol noon. Ngayon ay unti-unti nang dumidikit muli ito sa kanya. Habang nasa gitna ng ruweda, napansin ni Lolo Bano at Agdol ang masamang titig ng kapitan sa kanila. Mukhang may galit yata sa iyo ang kapitan ah. Oo, paano kasi natalo ko yan noong huling beses eh. Kaya naman pala. Lolo, sabi ko na ikaw yan. Kumusta ako sa tandang mo? Biglang sigaw ni SPO3 di Magiba. Nakakatuwa, mukhang may nakakakilala sa iyo rito, Lolo ah. Konti lang, ano ka ba? Umayos ka na at mag-uumpisa na ang laban, Agdol. Tumahimik ito habang hinihintay ni Lolo Bano na makalapag ang kalaban. Maya-maya pa yumuko na ang kalaban at inilapag ang alaga nitong tandang. Sinundan agad ito ni Lolo Bano. Walang pakundangan ang ginawang pag-atake ng tandang ni Lolo Bano. Sigawan agad ang mga sabongerong naroon, lalo na si SPO3 di Magiba. Tila ba siguradong sigurado na ito sa pagiging panalo ng tandang ng matanda. Matindi ang laban. Parehong magaling ang tandang. Malawak ang ngiti ni kapitan. Nakikita nito ang tandang nitong hindi magpapatalo. Akin ang pagkakataong ito, tanda. Tinitiyak kong magiging tinola ko yung alaga mong tandang ngayon. Depende yan kung papayag naman itong alaga akong maging tinola. Pangiti-ngiti lamang si Lolo Bano at tila ba walang pagkabahala. Biglang lumipad ng mataas ang tandang ni Lolo Bano. Pagkatapos ay sinalpok ang kalaban kaya tinamaan ito sa leeg. Diretsyong tumama sa malaking ugat kaya diretsyo lamang itong nangisay. Laylay na ang balikat ni kapitan. Hindi ito tiningnan ni Lolo Bano at baka masita siya nito. Panalo tayo, Lolo. Iba ka talaga. Ikaw ang hari ng mga sabongero. Isang sabongero na hindi matalo-talo kahit nino. Uwi ka ng opisyal na si SPO3 di Magiba. Ngumiti lamang siyang muli. Lahat ng mga sabongero sa paligid ay sa kanya nakatingin. Gustong subukin ang kanyang galing. Wala siyang inuurungan sa lahat ng naghahamon hanggang sa kinabukasan ay hindi pa rin siya magpapahuli. Sa 1 linggo'y 2 araw siyang naroon. Hindi na mapipigil pa ang kanyang galing sa pagiging sabongero. Nakuha na niya ang lahat ng pamahiin at lahat ng senyal ng mga tandang. Maging ang pagkontra ng swerte ng may mga tangang mutya. Mukhang kilala ka na ng lahat ng mga sabongero dito, Lolo ah. Puna ng mananari nang marinig ang bulungan sa kanilang likod. Ay, hindi naman masyado. Yung mga nakakalaban lang naman. Iyan ang tunay na hari ng mga sabongero, hindi mayabang. Kaya ka nagkaroon ng ganyang kalalim na karunungan ay dahil sa tunay kang matalino at hindi mayabang, Lolo. Ay, ang sarap naman ng papuri. Pero hindi naman talaga ako ganun kasiguro kagaling eh. Baka nga nagkataon lamang ang lahat ng ito. Dahilan pa ng matanda. Habang tumatagal ay mas lalo pang naging matunog ang kanyang pangalan.
hindi na maawat. Isa na nga siyang hari ng mga sabungero, ngunit sa kanyang naging titulo'y mas dumami rin ng mga tao na may lihim na inggit na nais siyang hilahin pababa. Ang malalay may ibang nais siyang mapahamak at nais na mawala sa mundo. Ngunit nariyan ang kanyang gabay na tikbalang na laging nakabantay sa kanya. Disyembre, unang araw sa pangako ni Nonoy. Tuwang-tuwa si Lolo Bano nang makita si Nonoy na bumaba sa kanyang motor. Lolo, nandito na po ako, ang inyong paboritong apo. Malayo pa lamang ay sigaw na ni Nonoy. Ay, nandito ka na rin sa wakas, apo. Ano na, diretso na ba tayo ng sabungan? Aba, mukhang lalo tayong sinuwerte sa sabong, Lolo ah. Hindi naman, apo. Minsan nga isang araw lamang sa loob ng isang linggo eh. Wala naman akong naging talo, apo. Yung tandang nabigay mo, ganadores, hindi mabilang ang panalo. Abay, nakakatuwa naman, Lolo. Si Boy, hindi na ba nangungulit? Ay wala na ako naging balita. Hindi ko alam kung nasaan na yon. Sakto na pag-usapan nila si Boy nang biglang nangapit bahay sa bakuran. Nilapitan ito ni Nonoy. Mahinang humakbang si Lolo Bano kasunod niya. Si Lolo Bano, hindi ba kinikilala ang ama ni Boy? May masamang balita po kami sa kanya. Tanong ng isang lalaki. Oo, bakit? Anong problema? Matagal na yung inabandona ni Lolo. Hindi nga yun marunong humingi ng tawad eh. Ganun ba? Naku, paano yan nasa ospital si Boy. Patay na nang dumating sa ospital. Nabaril hindi pa kilala ang suspect. Yan na nga ba sinasabi ko? Ano pa nga bang kahinat-natan ng taong adik? Ayos na rin yan nang sa ganun mabawasan ng mga perwisyo sa mundo. Hindi ako nakakaramdam ng awa sa mga taong ganyan. Nonoy, apo, obligasyon ko pa rin ang bangkay ni Boy. Kailangan kong pumunta sa ospital, apo. Kailangan kong asikasuhin ang bangkay ng tiyo Boy mo. Tulungan mo naman ako, apo, kahit sa huling sandali ng buhay niya. Hindi man siya nagsisi ay mahalaga, hindi tayo nagbulang sa kanya. Ayos lang yun, Lo, tutulungan kita. Bigyan natin ng magandang libing kung yan ang gusto mo. Salamat sa pag-intindi, apo, napakabuti pa rin ng iyong puso. Huling sandali na rin naman niya ito, Lo. Sayang lamang at hindi siya nagbago. Malungkot ang mukha ni Lolo Bano, ngunit si Nonoy ay sadyang wala nang natirang awa sa puso niya kapag si Boy ang pinag-uusapan. Sa dami ng atraso nito kay Lolo Bano, ganun na lamang talagang nararamdaman niya. Ginastosan ni Lolo Bano ang pagpapalibing at lahat sa pagkamatay ni Boy. Tuluyan na nga itong nawala sa kanilang buhay. Ang isang linggon dapat magkasama sila ni Nonoy sa sabungan ay sa lamay ni Boy na punta. Ngunit patuloy pa rin itinala ni Lolo Bano lahat ng mga sikretong senyal at mga pamahiin sa sabong. Hindi mo sila nagkikita lagi ni Nonoy. Ang kanyang kaalaman ay maaaral pa rin ng apo. Magiging magaling pa rin ito pagdating ng araw. Yun ang naging legasiya ni Lolo Bano sa kanyang maiwang angkan, lalo na sa paborito niyang apong si Nonoy. Lahat tayo iba-iba ang galing. Sa kahit saang larangan, may nakalaang taong binigyan ng kakayahan at galing. Manatiling nakaapak ang paa sa lupa dahil ang pagpapala ay magiging tuloy-tuloy at tiyak ng tagumpay ng panghabang buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento, mga ka-DM. Nais ko lamang po kayong tanungin kung ano pong masasabi niyo sa kwento natin at